Aliado kita eh, di ba? Ikaw na manggagamit, di ba? Sinong kasama mo? Sinong kaalyado mo? Eh di yung gumagamit din. Kaya ka nga manggagamit, di puta. Nagmamahal kayo sa pag-ibig ng mga tulisan. Nagpapagamit kayo. Dahil wala kayong kwenta, palatandaan na hindi ninyo kayang mabuhay ng totoo bilang Kristiyano. Mga hudas kayo sa balat ninyo, ang kakapal ng mukha ninyo. Tangina, kunin na sana kayo ni Lord. Ngayon na. Mga lapastangan kayo. Pakatandaan ninyo, pikon na kami. Pero kaya namin ngumiti. Di ba? Hello, Romualdez. Hello, ngingitian ka namin kasi love na love ka namin. Pag nagkita tayo, Romualdez, promise you, yayakapin kita ng mahigpit hanggang maging violet ka. Buhay ito. Sa lahat ng pangyayari sa historya ng Pilipinas, kayo ang pinakamalala at kayo ang pinakapangit. At huwag ninyong sabihin na kami ay destabilizer sa inyong mga katarantaduhan. Nakikita nyo ang damdamin namin, nakikita ninyo ang aming mga hinaing dahil sa pagmamalasakit sa taong bayan. Dahil sa pagmamalasakit sa taong bayan na hindi ninyo pinagmamalasakitan. Dahil hanggat sa huli ay handa kami magserbisyo sa bayan na hindi ninyo pinagsiserbisyuan bagkus inyo itong ninanakawan. Mga walang iya kayo. Kapag dumugo ang pamilya namin, tandaan ninyo. Sa ilalim ng batas ng Katipunan, bilang mga kasapi ng Katipunero, huhusgahan po namin kayo base sa inyong mga pagwawalang iya. Tandaan po ninyo, ang bansa ay nabago, nabuhay ang mga litid na ito nang dahil din sa inyong katarantaduhan. Ngayon, ipinakikita namin, ipinamamalas namin at pinadadama namin na ang Katipunan sa Katipunero at sa bayan na pinagbuwisan ng buhay, nandito po kami. At ang sandatahan ay hindi ninyo nakikilala na sila ay isa sa mga kasapi ng Katipunan. Mga nagkakamali kayo. Pwede nyo mahati ang pulisya, pero hindi nyo mahahati ang sandatahan. Dahil nangako kaming lahat, magmula sa lower rank hanggang sa pinakamataas na ranggo, ibubuwis namin ang aming buhay sa bayan, sa taong bayan, at sa aming mahal sa buhay. Sa ilalim ng watawat ng inang bayan. Tawanan nyo kami, kayong mga animal na bayaran, na trolls, tawanan nyo kami. Sabihin nyo mga baliw kami, gaya ng pag-aakala ni Alfred Gay Guzman. Anong tawag niya sa amin? Anong tawag niya sa amin? Hindi namin makakalimutan ang tawag mo sa amin, Alfred Gay. Dahil hihilingin ka ng kapangyarihan ng Pilipinas after this one, na uuwi ka ng Pilipinas upang masabi mo sa harap namin na kami ay mga bangag. Magmula kay General Mitran, kay Colonel Dado at sa akin. Love na love mo kaming walang iyain, wala kaming personal sa'yo. Katulad ka rin ng presidente mo. Maghaharap-harap tayo. Huwag po kayong magpakasiguro sa pamunuan mo, BBM. Huwag kayong magpakasiguro. Dahil kukunin namin, babawiin ng taong bayan ang aming pagtitiwala. Dumuguman kami sa bagay na ito. Sisingilin namin kayo.
Lulod na huwag kang patawarin dahil ang dugo mo at ang lahi mo ay hindi karapat-dapat na yumakap sa watawat. Kayo ang mga taksil. Kayo ang matagal na pinaaalalahanan ni General Juan Luna na huwag kayong magpakasiguro at magmahal sa pag-ibig ng dayuhan. Ngayon, yung dayuhan na yan, hindi yan naalis sa inyong instinct. Ang pagnanakaw. Kaya hindi kayo na maging matapat. Pakatandaan mo to, Romualdez. Ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basehan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Hindi basehan ng pagnanakaw. Hindi basehan ng pagnanakaw. Magsasalubong ang daan natin. Sa gobyernong darating, pipilitin namin at gagawin na ipatupad ang saligang batas ng wasto at balanse. Para sa bayan, sa mamamayan, at sa mahal namin sa buhay. Gagawin namin patas. Hindi po ganyan ang pagtuturing. Hindi. Hindi ginawa ang batas o ang proteksyon ng batas para sa inyong mga magnanakaw. Hindi ginawa ang batas ng Republika ng Pilipinas para proteksyonan yung sarili ninyo. Magbasa kayo kung sino at ano ang nilalaman ng batas na to. Anong proteksyon? Saang saligang batas? Sino ang kanyang pinatuturingan ng batas na to? Ang taong bayan. Handang-handa na kami. Oras na lang at sandali ang aming inaantay. Malalasap ninyo ang pait at galit namin. Sa pag-aakala ninyong tanga at hunghang kami, nagkakamali kayo. Ang katipunero at ang katipunan ng bayang Maharlika ay nananatiling nakatayo. Sisingilin namin kayo sa puntong to. Kahit sabihin mo pa na bayad ang iyong mga trolls, kahit sabihin nyo pa na may posibilidad na mangyari ang inyong mga dilawan at pingkalawan dahil nagpaparamdam na rin ang kapangyarihan ni Dragon Balls. Buhay na naman si Dragon Balls at nagpaparamdam. Utang na, nagtitrip kayo eh. Ang prinsesa ng Hame Kami Wave ay nagpaparamdam na mga baliw. Alaw kayo. Kami po. Sawa na po kami sa inyong mga istilong pinaggagawa. Sawang-sawa na po kami. Kahit ang ginagawa ninyong mga trolls ay papag-awayin ang mga DDS, nananatiling ang mga DDS ay DDS. Dahil alam namin kung ano ang anyo ng mga tunay na DDS. Ay na gumagamit. Totoo yan. Totoo yan. Sa sobrang ang gamit, tingnan mo, may kamuka. Tingnan mo. May kamuka. Ano tawag dyan? Sa sobrang kasing? Nakasingsing? O sa sobrang pinsan? Ininsan? See? Kayo mismo ang gumagawa, kayo mismo ang dumudungi sa inyong pagkatao, sa inyong mga programa na sa wala bang putang na ang Pilipino pa ang Pilipino napakatalino. Ginagamit mismo ang talino na to ng Pilipino ng NASA. Pero hindi ka nababagabag kasi bakit? Nasa posisyon ka eh. Anak ng puta eh. Ang mamatay ba naman na may pera eh? Safe na. Ang tanong, God will accept your pay? No. Kasama ka ni Lucifer. Natutunawin saan? Yan po ang dahilan kung bakit urat na urat si BBM sa kanyang pinsan.
Kita mo, maitatago pa ba ang katotohanan na ikaw ang namamalakad sa ating bansa? At nagiging session hall lang ang Office of the President? Putang, naglagay pala kami ng isang tumpok na ebak, inilagay lang namin doon sa table ng President. Ang kabilang opisina na andun si Enrile. Yes. Apo Enrile. Yes. Mataas po ang aming respeto sa inyo. Because of the 1985, we try to move to change. Yes, we respond the call of change. Dalawa kayo ng nilakay Ramos. Pero bandang huli, hindi na rin kayo nagkakaintindihan kasi gusto ninyong lamunin ang kabuuan ng yaman ng Pilipinas. Di ba? Kaya nga, gaano kalaki ang lupa ninyo dito sa Surigao na pinagmulan ng mga may pasmo sa ulo ng mga tribo? Di ba? Naalala mo pa na nagpatawag kayo ng unit ng Papa Mike na mag-clear sa area, but after that one, continuous pa rin ang ambush pag-abot sa area. Kaya nga, Manong Enrile, instead na mamagitan ka na ikaw na lang ang tanging susi ng ikinatagumpay ng EDSA First Revolution or ng First People Revolution ng ating bansa. Anong ginawa mo ngayon? Abay, pumanig ka pa kay Bongit. Nakipagkaisa ka pa sa kanya na kailangan i-pursue ang impeachment dahil si Sara lang ang tinik sa inyong lalamunan. Dahil pag si Sara ang naging presidente, ikaw, Enrile, babalikan ng murado. Dasma por babalikan ng murado. Siguro naman naiintindihan mo, Mr. Enrile, kung sino ang nagsasalita, bakit alam ang murado. Di ba? Hindi naman kami tanga. Sinasabi lang namin, kailangan ka namin, Mr. Enrile, dahil ikaw ang susi ng kauna-unahang revolusyon. At may posibilidad na pwede ring ikaw din ang susi ngayon ng ikalawang revolusyon o ng ikalawang people's power. Alam ko, matagal mo nang iniisip yan. Dahil nung naandoon ka sa Kongreso at nanawagan ka na dapat ang iniisip ng mga Kongreso, mga buhaya, ay ang pag-assurance at pagpapatibay at pagpapalakas ng ating sandatahan. Di po ba? At alam namin, ang regarding sa 956 billion na galing kay Biden para magkaroon ng AFP modernization. Kaya nga ang tanong mo, what happened? Ang sagot ng Kongreso, kahit walang sapin-sapin. Yun ang problema. Dahil wala namang alam sa batas at seguridad para sa national security ang mga nasa Kongreso. Katulad ni, putang ina, Paduano! Paduano, magbabayad ka sa amin. Marami kang pinatay na sundalo. Fernandez, si Google Boy. Buti Google Boy ka na ngayon. Samantalang noon, hubad boy ka. Hubad boy. Ha? Sino pa? Si Abante. Ginagamit mo yung church Abante. Ngayon, wag kang aatras. Kay kitang-kita ka na, pati yung armor mo. Huwag kang mag-alala kasi hindi mo magagamit ang armor mo. Kapag ang babaril sa iyo mismo